Please like, share, and subscribe to Kalingup JP for more videos. So yun, magandang araw po sa ating lahat mga kalingap. Kamusta po kayo? Sana ay nasa maayos kayong kalagayan, nasan man kayo ngayon. Ako po si Kalingap JP at ngayong araw ay isa na namang mainit, usap-usapan at medyo controversial na kwento ang ating tatalakayin. Isang kwentong maraming tanong, maraming haka-haka, maraming emosyon ang nakabang. Pero bago ang lahat, unahin muna natin ang isang masiglang pagbati, isang masayang arawan kay Kalingap Edu. Naway mas pagpalain ka pa, mas bigyan ng lakas ng loob at mas gamitin ka pa bilang instrumento ng kabutihan. Hindi biro ang ginagawa mo para sa kapwa at marami ang saksi sa kasipagan, hababa ang loob at taos-pusong pagtulong na araw-araw mong ipinapakita. At dito na papasok ang unang tanong. Sa panahon ba ng kasikatan, tunay pa bang nananatili ang pagiging totoo ng isang tao? Dahil kamahailan lang, marami ang humanga at napawaw sa bagong content creator room ni Kalingap Edu. Hindi lang viewers ang nagsabi, pati mga kaibigan niya, mismo sa Kalingap ay aminadong nagandahan. Deserve ba? Para sa akin, oo, dahil hindi ito basta luhok. Ito ay bunga ng sipag, tiyaga, at tuloy-tuloy na charity work. Hindi lahat ng may kakayahan ay may puso. Pero sa kaso ni Kalingap Edu, malinaw na pareho. At dito na nagsisimulang huminit ang usapan. Marami ang nagsasabi na kulang na lang daw sa buhay ni Kalingap Edu kaya ang kanyang magiging kaisang dibdib. Totoo nga ba ito? Kailangan ba talaga may ganun para masabing kompleto ang isang tao? O baka naman tayo lang bilang audience ang gustong makita ng isang love story na parang teleserye sa totoong buhay? At dito na pumapasok ang pangalan na hindi na rin bago sa pandinig ng marami. Si Beyonce. Marami ang umaasa, marami ang kinikilig, marami ang nagdadasal, pero ang tanong, hanggang saan ba dapat makialam ang publiko sa personal na relasyon ng isang tao? Ngayon, ito na ang pinakaugong ng balita. Lumalabas daw na kapag hindi raw nakapunta si Beyonce sa birthday ni Papa Eds, posible raw na matapos na ang EDC Lab Team. Grabe diba? Isang event lang, isang araw lang. Parang doon na lang nakasalalay ang lahat. Pero tanong ko lang, ganun na ba talaga ahina ang pundasyon ng isang samahan? Kung isang okasyon lang ang magiging basihan. Marami ang nalungkot sa balitang ito. Marami ang nagtanong kung bakit kailangang umabot sa ganitong punto. May nasaktan, may nag-alala at may nagsimulang mag-isip na kung ano-ano ng kung ano-anong senaryo. Pero ako bilang isang nanonood at taga-suporta, iba ang tingin ko sa aking palagay, hindi ito basta-basta mangyayari. Wala naman kasi silang nilalabag na rules, wala namang malinaw na problema. At kung meron ng distansya o katahimikan, baka naman nagpapamiss lang. Hindi ba pwedeng ganun lang kasimple? Bakit agad nating iniisip ang wakasan? Bakit palaging break up ang unang naiisip? At eto pa, may napanood akong isang video kung saan nadula si Kalingap Beshi at malinaw na nasabi na tuloy ng araw ay itong EDC Lab Team. Ngayon, tanong ko sa inyo, kanina tayo maniniwala sa chismis o sa mismong tao na sa loob ng kwento? Minsan kasi, masyado tayong nadadala sa haka-haka. Mas mabilis pa ang kwento kaysa sa katotohanan. Isang screenshot lang, isang edit lang, isang maling interpretasyon lang. Boom! Tapos na raw ang lahat. Pero hindi ba dapat mas maging responsable tayo bilang audience? Hindi natin hawak ang oras ng tao. Hindi natin hawak ang desisyon ng puso. At higit sa lahat, hindi natin alam ang buong kwento sa likod ng kamera. Kaya siguro ang mas tamang tanong ay ito. Handa ba tayong suportahan sila
kahit walang kasiguraduhan o gusto lang natin ang kwento kapag suwak sa gusto natin. Sa huli, ang mahalaga ay patuloy nating suportahan ang maturang family, Sinabuyabang Kalina Prab at ang buong Team Kalina na araw-araw ay nagbibigay ng saya, inspirasyon at tulong sa ating mga kababayan. Love team man o wala, relasyon man o pagkakaibigan, ang tunay na sapatan ay ang intention at ang ginagawa para sa kapwa. At bago tayo magtapos, gusto kong iwan itong mga tanong sa inyo. Hanggang saan ang limitasyon ng pagiging fan? May karapatan ba tayong magdikta ng takbo ang relasyon ng iba? At kung dumating ang araw na magbago ang lahat, kaya ba nating manatili bilang tunay na taga-suporta? Ano sa tingin nyo? Totoo nga bang may katotohanan ang mga balitang ito? O isa lang itong patunay na kapag sikat ka, kahit kapahimikan mo ay ginagawa ng kwento? I-comments niyo po ang inyong opinion. Magalang lang po tayo at gaya ng lagi kong sinasabi, support with respect, love, without pressure, at hunawain bago humusga. Kung may natutunan man tayo, siguro ito na yung hindi lahat ng nakikita at naririnig natin online ay buo ang katotohanan. Minsan, mas maingay ang haka-haka kaysa sa tunay na nangyayari. Kung umabot ka hanggang dito sa video na ito, maraming salamat sa oras at pakikinig. Ibig sabihin, isa ka sa mga taong hindi lang basta nanonood, kundi nag-iisip, nagmamarasakit, at tunay na sumusuporta. Ngayon gusto kong malaman ang opinion mo. Ano sa tingin mo? Totoo ba ang mga lumalabas na balita? May basihan ba ang mga ekspekulasyon o isa lang itong patunay na kapag nasa mata ka ng publiko, bawat kilos mo ay ginagawa ng kwento. I-comment mo lang sa baba ang salubin mo, walang tama o mali, basta magalang, malinaw at galing sa puso. At kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng kwento, huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa kapwa mo kalingap at mag-subscribe para hindi ka mahuli sa mga susunod pang mainit na usapin. Hanggang sa muli, ako po si Kalingap DP. Mag-ingat tayong lahat, manatiling mapagkumbaba, at higit sa lahat, maging mapanuri, pero manatiling mabuting tao. Salamat po. Grabe po mga kalingap, ang balita po na natanggap po namin ngayon lang, literal. Ano po, live ni Kalingap Prab, nakakalungkot yun. Tinding bulong yan. Tinding bulong. So parang may nangyayari between Edo and Biancy. Kasi hindi naman magsasalita ng ganun si Kalingap Prab kung wala siyang nalalaman. So ano yun? Pinaka ano ko sa'yo bro, pinaka birthday wish ko talaga sa'yo bro, bilis-bilisan mo and wag mo nang patagalin pa. Kasi baka muna ka ni Starax. Ano yun, no? Si Starax